O ito na mga kababayan, mukhang matutuluyan na yata na mapersona non grata itong si Vice Ganda mga kababayan patungkol dyan sa pambabastos niya kay dati Presidente Rodrigo Roa Duterte. O basahin ko lamang mga kababayan na kakapasok lang po nito. Naglabas na po ng resolusyon. Pero ito pa'y pinag-uusapan mga kababayan. Basahin ko lang. A resolution declaring Jose Marie Viceral aka Vice Ganda as persona non grata in Davao City. Ayan, ang nakasaad dito, the Super Divas concert featuring Vice Ganda, Regine Velasquez and other performers was held at a jam-packed Smart Araneta Coliseum on August 8 and 9, 2025. Such public remarks included mocking former President and Mayor Rodrigo Roa Duterte, making light of the jet ski statement regarding the West Philippine Sea imprisonment at the Hague International Criminal Court or ICC, and mockery of die-hard Duterte supporters or DDS. Adding to the offense was the comedic impersonation by Lassie Marquez, which aggravated the perceived insult to the people of Davao and their leader. The former president is regarded by many Davaoeños not only as a political leader but as a protector and a symbol of moral salvation. Our Lord, whose service is cherished and revered. In 2016, Vice Ganda endorsed Mayor Rodrigo Duterte during the national elections and featured him on the program Gandang Gabi Vice, benefiting from his popularity before later making disparaging jokes. Ayan. Recognizing these acts as disrespectful, the people of Davao have expressed indignation and have called for a boycott of Vice Ganda's endorsements, including McDonald's, CDO, Young Fort, Tocino, Belo Essentials, and Game Zone. Ensuring dignity of the city's leaders, past and present, is vital to preserving the honor and pride of Davaoeños. Now therefore, be it resolved, as it is hereby resolved by the Sangguniang Panglungsod of Davao City, ayan, pinag-uusapan na ito, to declare Vice Ganda as persona non grata in Davao City for acts and deemed offensive, disrespectful, and damaging to the dignity of the city and its people, and for offending the deep moral and spiritual regard that Davaoeños hold toward their Mayor Rodrigo Roa Duterte. Resolve further to urge all sectors, institutions, and individuals within Davao City. Ayan mga kababayan pag nangyari ito mga kababayan, ang inaantay na lang resolution number na lang po at pinag-uusapan na yun sa Sangguniang Panglungsod kung talaga bang papatawan nito si Vice Ganda ng persona non grata ay talagang hindi na po yan talaga makakabalik dito sa Davao at never na yan at maraming magagalit na mga Bisaya, no? Lalong-lalo na dyan sa Visayas at Mindanao, kasi kabastusan talaga yun, no? Immoral, disrespectful. Pag nangyari ito, bukod tanging si Vice Ganda lamang yata ang first time na maging persona non grata sa Davao City, no? Hindi ito gawain ng mga Davaoeños at hindi ugali ng mga Duterte na magpataw ng persona non grata sa isang kilala or public figure, artist o kung ano-ano man. Talagang pag nangyari ito, first time, no, na mapatawan gaya nito ng isang komedyanteng si Vice Ganda na nako-concert lang siya doon pero ang patama niya
doon sa ating butihing presidenteng si Rodrigo Roa Duterte na nakapiit na nga doon sa kulungan sa Hague. Tapos ginawan pa niya ng istorya at katatawanan. Hindi ko malaman kung anong punto ni Vice Ganda, bakit yun ang kanyang ginawang acting or action doon sa kanyang palabas. O hanggang dito na lamang mga kabayan. Aantayin natin ito kung talaga bang maipupursu itong pagpataw kay Vice Ganda ng persona non grata dito sa Davao City kasi maraming galit, no? Davaoenos, talagang lahat ng mga DDS, mga supporters ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong, galit na galit sila mga kababayan. At ang galit na ito ay umabot dito sa ating mga lokal na mga konsihal, no, dito sa Davao City, at ngayon nga pinag-uusapan na yan. At ito ay kailangan nating bantayan at kailangan natin itong ma-update mga kababayan. Dahil hindi naman makatao yung ginawa ni Vice Ganda. Na? Komedyante ka nga, alam naman namin yon. Nagpapatawa ka, pero below the belt yung ginawa mong act doon sa inyong concert. Dinamay mo pa si Regine Velasquez at yung iba pa mga kasamahan dyan. Na wala naman tahimik naman si Tatay Digong na tahimik ang mga Duterte. Pero talagang sadyang binuhay, pinukaw mo, Vice Ganda. Kaya ito pag nangyari ito isang leksyon sa mga iba pang mga stand-up comedian, mga performers, mga komedyante na maghinay-hinay. Oo, wag naman masyadong below the belt na kung saan wala namang ginagawa ng sa inyo yung matanda, nakakulong na. Nagtitiis na nag-iisa doon sa kanya detention cell. Pero kayo mga hinayupak na kumikita na nga kayo, nanggagamit pa kayo ng mga tao na wala namang ginawang masama sa inyo personally. O hanggang dito na lamang mga kababayan at tayo po'y lalarga na, pupunta tayo ng ibang bansa. O hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panood and God bless us all. Thank you.